Okay guys, yung pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa end of service benefits. Maraming mga OFW sa Middle East ang hindi nakakakuha ng end of service benefits at saka vacation pay. Paano nga ba makukuha ang end of service benefits at saka vacation pay? Sa end of service benefits po, bawat bansa, iba-iba yung patakaran nila. Dito po sa Saudi Arabia, unahin po natin ang household worker. Sa household worker po, pag naka-2 taon ka, wala ka pong end of service benefits. Kailangan naka-4 na taon ka sa iisang amo. Meron ka pong makukuhang end of service benefits. Magkano? Katumbas po ng 1 buwan sahod. Para naman sa mga household worker, ang pagkakaalam ko, ang household worker ay walang vacation pay. Ang vacation pay ay para lamang sa mga skilled worker. Para naman ito sa mga skilled worker, pag natapos nila ang kanilang kontrata, yung 2 taon, meron silang end of service benefits plus annual leave, yung 21 days, ipa-plus yun. So, mas malaki ang makukuha ng skilled worker kumpara sa mga household worker. So, papaano ang gagawin natin? 3 months bago matapos ang iyong kontrata, magbigay na kayo ng resignation letter sa inyong employer. Para malaman ng inyong employer na gusto nyo na mag-exit. Para marinig nyo rin kung ano yung sasabihin niya para makapag-usap kayo. Kasi dati ang ginawa ko, 3 months bago matapos ang kontrata ko, nagbigay na ako ng resignation letter sa aking employer. Para malaman nila na gusto ko na mag-exit. So, after 3 months, natapos na ang kontrata ko, alam mo naman, sa bansang Middle East, pinaasa-asa ka. Hindi ka talaga makakauwi sa eksaktong finish contract mo. Ang sabi, magantay ako hanggang okay, kasi nga expired yung ikama ko. So, nagantay ako ng ilang buwan bago maayos. Inabot ako ng 7 months. Pinaasa lang ako, pinaantay na bibigyan ako ng exit visa, hindi ako binigyan. Ang nangyari, lumapit ako sa Polo. Sa Polo pa rin ako humingi ng tulong para ayusin, para mabigyan ako ng exit visa. So, ganito, paano gagawin natin para sa mga hindi binigyan ng end of service benefits? So, pag hindi ka binigyan ng end of service benefits ni employer, pag uwi mo ng Pilipinas, pwede ka naman magreklamo eh. Kaya nga tayo may agency kasi sila ang tutulong sa atin. Pag natapos mo ang kontrata mo ha, for example, 2 taon natapos ang kontrata mo, hindi binigay yung end of service benefits mo, pwede kang magreklamo sa DMW. So, ang haharap nun ay yung agency nyo. Yung agency nyo tutulong na kulitin yung employer nyo na kunin yung end of service benefits nyo. Pero abutin kayo ng matagal. Mas maganda, mas marami kayo. For example naman, hindi naman 2 years or inabot kayo ng ilang taon sa inyong amo. Ito para sa mga household worker ha. Inabot kayo ng ilang taon, 10 taon or ilang taon na hindi kayo nagbakasyon sa Pilipinas. So, malaki ang end of service benefits nyo sa inyong employer. Pag hindi ito binigay, tapos hindi pa kayo nakakapagbakasyon sa Pilipinas kahit 1 beses, pwede kayong magreklamo sa DMW, tutulungan kayo ng inyong agency. Heto naman para sa mga balik manggagawa. Kung isa kang balik manggagawa at hindi binigay yung end of service benefits mo, pag umuwi ka na Pilipinas, wala kang katulong. Kasi wala ka ng agency. Pag once kasi ng balik manggagawa ka, kagusto mo nang bumalik sa amo mo yun. Kasi ang pinirmahan lang natin sa agency natin, pag alis natin ng Pilipinas, 2 taon lang. Pag once na balik manggagawa ka, desisyon mo nang bumalik sa amo mo yun. Kaya pag hindi mo nakuha ang end of service benefits mo sa iyong employer, tapos umuwi ka ng Pilipinas at isa kang balik manggagawa, mahihirapan po natin kunin ang inyong end of service benefits. Hindi ka na po kasi sagutin ng agency mo nun. Kaya dapat mong gawin, kung isa kang balik manggagawa at may balak kang mag-exit ng Pilipinas, humingi ka na ng tulong sa mga advocate or sa Polo. Para mailagay nila sa complaint mo ng end of service benefits, gusto mo makuha. Pero, karamihan sa mga employer kasi na ganyan, na nireklamo sila, magbibigay na sila agad ng plane ticket, magbibigay na agad sila ng exit visa, magugulat ka lang, ihahatid ka na sa airport. Paano mo pamaantay yung complaint mo, di ba? So, talo yung mga balik manggagawa. Kasi, pag ganitong biglaan na pinapauwi sila, pag uwi ng Pilipinas, pag mag-complain sila, mapupunta lang sa wala. Kasi nga, wala na silang agency doon. Balik manggagawa kasi sila. Pero, yung mga hindi balik manggagawa, meron pa silang agency na tutulong sa kanila. So, ganun po ang pagkakaiba ng balik manggagawa at saka hindi po. Karamihan pa naman sa mga employer natin, pag sinasabi natin na, Mudir, malapit na ako umuwi, baka naman pwede kong makuha yung karapatan ko, baka naman pwede kong makuha yung end of service benefits ko.
Minsan nagkakaroon ng amnesia yung mga employer natin, ha? Walang ganyan. Hindi ko alam yan. Wala sa kontrata mo yan. So, may pinakita ka naman proof, yung mga advisory na galing Polo, pinakita mo naman sa kanila, translated by Arabic, hindi pa rin sila naniniwala. So, yung mga iba, ang ginagawa nilang, umuuwi na hindi nila nakukuha ang kanilang mga end of service benefits. Pero paalala ko lamang po sa mga hindi pa nakapagbakasyon o hindi po balik manggagawa, kung kayo po ay umuwi na ng Pilipinas at meron kayong dapat kuhanin na end of service benefits, pwede po kayong magreklamo sa DMW para matulungan po kayo ng inyong agency. Bakit pa tayo nagkaroon ng agency kung hindi naman nila tayo tutulungan, di ba? Kaya nga tayo may agency kasi sila ang dapat tumulong sa atin. Hindi ka nila dapat pwedeng pabayaan hanggat nakadeploy ka sa iyong employer. Hanggat hindi ka nakakapagbakasyon, sagutin ka pa rin ng iyong agency. So yun guys, sana nakakuha po kayo ng tips sa mga OFW, karapatan ng isang OFW kung paano po makuha ang end of service benefits. Pero alam nyo guys, kahit medyo delikado ang magtrabaho sa Middle East, maswerte pa rin yung mga OFW sa bansang Middle East. Bakit? Kasi sa Middle East, sila lang ang nakakatanggap ng end of service benefits, mga vacation pay. Sa mga bansang pinuntahan ko, hindi ako naka-receive ng kahit anong end of service benefits at saka vacation pay. Inaabot ako ng ilang taon. Hindi ko alam kung bakit. Pero binasa ko yung kontrata ko, wala talaga makukuha. Siguro, depende yan sa bansa na pupuntahan mo. Iba-iba kasi yung nakasaad sa kontrata bawat bansang pupuntahan mo. At saka iba-iba ang taon ng contract ng bawat bansang pupuntahan mo. Kaya maswerte pa rin yung mga OFW dyan sa Middle East kahit medyo hindi okay yung mga ibang employer. Pwede na sigurong pagtiisan as long as hindi naman po kayo sinasaktan o minamaltrato, basta sumasahod po kayo ng maayos. So hanggang sa muli guys, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano po pumasok ng trabahong seafarer, yung mga household worker. Huwag mong idahilan na isa kang katulong. Pwede kang magtrabaho sa barko. Kaya on my next vlog, ipapaliwanag ko po sa inyo kung gusto nyong magtrabaho sa seafarer para makatulong naman sa inyo. So ako nga po pala ang inyong lingkod, Joancy Fernandez po, isang OFW advocate.